sa presensya ng ating Panginoon, sa mga nanonood ng live streaming, magandang umaga sa inyo. Patuloy po tayo makiisa sa gawain ng Panginoon upang sa panibagong taong ito ay maranasan natin ang panibagong pagkilos, paggawa ng Espiritu Santo sa ating mga buhay upang tayo ay sakupin niya. Praise God! At tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ganitong gawain, ang pakikinig ng salita ng Diyos. So ang message, rapture and second coming of Jesus Christ. Pag-agaw at ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo, Part 2. Ikalawang bahagi. Ang rapture at second coming ay end-time events. At ang dalawang ito ay magkaiba. Ibang rapture, iba ang second coming. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 17, binabanggit dito ang tungkol sa rapture o pag-agaw sa Tagalog. Ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid. So kalooban ng Diyos na malaman ang patungkol sa pag-agaw. Tungkol sa nangatutulog, yung mga nangamatay, binawian ng buhay, upang kayo huwag mga lumbay ng gaya ng mga iba na walang pag-asa. Kasi akala pagka namatay na, nawawala na ng pag-asa. Verse 14, sapagkat kung tayo'y nagsampalataya sa Jesus, ay namatay at nabuhay na mag-uli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadali ng Diyos na kasama niya. So binabanggit dito ang mangyayari sa mga nangamatay na kay Kristo Jesus. Sila ay bubuhay na maguli ng Diyos. Praise God. Kaya nga pagka may namatay, lalo na ang namatay ay true believer of Jesus Christ, hindi natin sasabihin goodbye, kundi sasabihin natin, see you soon. Magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Verse 15, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, tayo na nga bubuhay na nga titira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog, sa mga nangamatay na kay Kristo Jesus. Verse 16 to 17, ang sabi, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo, ang unang mga bubuhay na mag-uli. Kaya nga pag nag-rapture, mabubuksan ang maraming libingan ng mga na kay Kristo na namatay, sila po ay mabubuhay na mag-uli. Verse 17, kung magkagayon tayo ng abubuhay na natitira, ay agawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ang rapture ay tungkol sa unang bahagi ng ikalawang pagparito ni Jesus na kukunin niya ang kasintaang babae na walang iba kundi ang church o iglesia. Ang iglesia hindi building, hindi rin reliyon. Ito'y mga tao na tinubos ng mahalagang dugo ni Jesus. At ang church na kukunin niya ay glorious church, maluwalhating iglesia, walang kulubot o bahay dungis o anumang gayong bagay, kundi narapat na maging banal at walang kapintasan. Revelation 19, verses 11 to 16, ito ay tungkol sa second coming. At nakita kong bukas ang langit, at narito ang isang kabayang maputi,
At yung nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. Sa katwiran siya humahatol at nakipagbaka. Mamaya bibigyan diin natin ito. Na sa second coming siya paparito para maghatol at makipaglaban. Verse 12. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy, at sa kanyang ulo ay maraming diadema, at siya may isang pangalang nakasulat, ng sino man ay di nakakaalam kundi siya rin. Verse 13. At siya'y naramta ng damit na winisika ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. Sino siya? Isigaw nyo? Si Jesus, He is the Word of God. Verse 14. At ang mahukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya ng mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangaramta ng mahalagang linong maputi at dalisay. Yung binabanggit dito ay raptured saints na makasama niya sa kanyang second coming. Kasi mababasa natin sa Bible, ito ang damit doon sa heaven, yung mahalagang linong maputi at dalisay. Verse 15. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kanyang pagharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan, ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Verse 16. At siya mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ngayon, ang second coming, si Jesus ay paririto bilang lion in the tribe of Judah. Kasi siya'y naparito, ang unang pagparito niya, siya na Diyos ay nagkatawang tao, pinanganak sa isang pasabsaban, at tinawag siya ni John na Kordero ng Diyos. Alam natin ang kordero ay mabait, maam. Pero sa second coming, siya'y paririto bilang leon sa tribo ng Huda. Ang leon ay matapang at mabagsik. Praise God. Narinig ninyo sa rapture, hindi natin alam kung kailan mangyayari magaganap ito. Di natin alam ang araw at oras sa pagkaganap o pagkapangyari ng rapture. So walang nakakalam. Anumang araw at oras maaaring mag-rapture. Kaya ito ay dapat paghandaan natin. Kasi si Jesus ay paririto para sa mga ready. Subalit sa second coming, malalaman kung kailan magaganap ito. Sapagkat ang second coming ay mangyayari sa katapusan ng tribulation period. Kasi magkakaroon ng 7 years of tribulation period. Mayroong first and half, at 3.5 years. Then, ang last 3.5 years ay tinatawag na Great Tribulation Period. So, sa katapusan ng Great Tribulation Period, magaganap ang second coming. Sa rapture, hindi bababa ang mga paa ni Jesus dito sa lupa. Kasi ang meeting place doon sa clouds, sa mga alapaa. Subalit sa second coming, bababa ang kanyang mga paa dito sa lupa. Sa rapture, kukunin niya, aagawin niya ang kanyang mga tunay na mananampalataya upang sumakanya magpakailanman. Sa second coming, si Jesus ay paririto dito sa lupa kasama ang raptured saints. Kasama nga ang mga masasama sa rapture. Sa rapture, hindi lahat siya makikita ng mga tao. Ang tanging makakita sa
Panginoong Jesucristo sa rapture ay ang mga makakasama lamang sa rapture. Subalit sa second coming, makikita siya ng bawat mata. Kaya nga, niloob ng Diyos na maimbento yung satellite at yung Facebook Live. Para pag bumaba si Jesus, makukunan niyan. At makikita siya sa buong mundo na bumababa mula sa langit. Praise God. Ang rapture, ito ang event na napakabilis na magaganap. Mas mabilis pa kaysa isang segundo. Sabi sa isang sandali, sa isang kisap mata. Subalit ang second coming ay hindi ito mabilis na mangyayari. Bakit hindi ito mabilis na mangyayari? Para siya makita. Kasi kung napakabilis ito na mangyayari, hindi siya makikita. So hindi ito mabilis na mangyayari, kaya siya makikita. Praise God. Ngayon, sa rapture, hindi siya paririto para makipagbaka o makipaglaban. Sa second coming, siya'y paririto para makipagbaka, makipaglaban. Kanino? Sa Antichrist, sa false prophet, at sa kanyang mga kakampi o mga hukbo. Revelation 19, verses 19 to 20. At nakita ko ang hayop. Ang hayop ay Antikristo. At ang mga hari sa lupa, ito ay mga kakampi ng Antichrist. At ang kanilang mga hukbo. So pag sinabi mga hari, kasi noon ang namumuno sa isang bansa ay mga hari. Parang itong presidente, prime minister, chancellor, kasi sa Germany, chancellor ang pinaka-leader doon ng tawag, di ba? Sa ating presidente, sa ibang bansa, prime minister. At ang kanilang mga hukbo na nagkakatipon upang makipagbaka laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo. Kay Jesus, sa raptured saints kasama ang angels. So anong gagawin sa Antichrist? Verse 20. At sinunggaban ang hayop, ang Antikristo. Kasama niya ang bulaang propeta, false prophet. Ngayon, para malaman nyo, ang Antichrist, pamumunuan niya ang one world government. Kaya ngayon, aktibo na naman ang pagbuo ng one world government. Kasi yan ang pamumunuan ng Antichrist. Ang one world religion naman, pamumunuan ng false prophet. At sinunggaban ng hayop, kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harap nito. Kaya ngayon, nagkakaisa ang mga reliyon sa buong mundo. Kaya nahayag na ang one world religion. Kaya talagang pagparito ni Jesus ay malapit na. Anong sabi rito? Na siyang ipinandaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop. Kasi nga ang mga tao, pag nakakita lang ng mga tanda, naniniwala na. Di nila alam. Yung mga tanda ay gawa ng diablo sa pamagitan ng Antichrist, false prophet, na siyang ipinandaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Kasi nga, gagawa ng revolto ng Antichrist para ang mga tao ay sumamba sa Antikristo. Ang dalawang ito, ang Antikristo at ang bulaang propeta,
ay inihagis na na buhay. Saan? Sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. Sila ang kauna-unahang ibubulid ng Diyos sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre. Kaya sila ang unang mapupunta sa lugar na ito. Ngayon, sa Revelation 20, verses 13 to 15, kung bakit ang Antikristo at ang bulaang propeta ang kauna-unang ihahagi sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre. Sapagkat binabanggit dito, itong Revelation 20, dito natin mababasa ang tinatawag na white throne judgment. Ito ang araw ng paghukom. Nahukuman ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya ang sabi sa verse 13, at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. Kasi bago sila hatulan ng Diyos, ay magkakaroon muna ng physical body. Kaya sila ay mabubuhay na mag-uli. Kaya may tinatawag sa Bible na resurrection of the righteous, then resurrection of the wicked. Kasi yung mga namatay, halimbawa, hindi nakuha ang kanilang bangkay, namatay sila, nalunod sa dagat, hindi nakita ang kanilang bangkay, ang kanilang mga buto. Mula doon sa dagat, mabubuhay na mag-uli sila. Ito ay resurrection of the wicked. Para magtaglay ng katawan. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades. Ang Hades ay hell, impyerno. Ang mga patay na nasa kanila at sila'y natulan bawat tao ayon sa kani-kanyang mga gawa. Ngayon, sa verse 14, tingnan niyo ang sabi rito. At ang kamatayan at ang Hades, ang impyerno, ay binulit sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, yung mga namatay na makasalanan, ang espiritu at kaluluwa nila ay nasa Hades, sa impyerno. Ito ay temporary place. Hindi ito ang final destination nila. Ang final destination ay itong dagat-dagatang apoy. Kaya nga sabi rito, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa matuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Oo, ang impyerno ngayon may apoy, pero hindi dagat ng apoy. Kasi ang dagat-dagatang apoy, ito ang second death, ikalawang kamatayan. Ito ang final destination. Ito ang pinal na hatol ng Diyos. Dagat. Ang laman ay hindi isda. Hindi seafoods. Dagat ng apoy. So malulubog sa dagat ng apoy. At ito ay sabi ni Jesus, sabi ay walang hanggang apoy. Di ba sabi, inihanda sa dyablo yung wala at sa kanyang mga anghel, yung walang hanggang apoy. Praise God. Ngayon, pagdating sa verse 15, at kung ang sin man ay hindi masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ano mangyayari? Ay binuli sa dagat-dagatang apoy. Kaya napakahalaga ng pangalan ng sino man. Di bale hindi nakasulat sa mga bangko, sa mga dyaryo, sa mga aklat. Ang mahalaga sa lahat, ang pangalan mo, tiyak mo na nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil pag hindi nakasulat ang pangalan sa Book of Life, sigurado kung saan pupunta sa dagat-dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan. Praise God. Kaya ang tanong, is your name written there in the Book of Life?
ang ibang pangalan ay nasulat sa aklat ng buhay. Kaya ang pinakamahalaga sa lahat, ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Praise God. Sa rapture, Praise God. Sa rapture, marami ang biglang maglalaho. Kaya pag naganap ang rapture, ang front page sa dyaryo, libo-libong mga tao ang biglang nawala. Ang balita sa radyo at telebisyon, marami ang biglang naglaho. At maraming mga loved ones pupunta sa police department para hanapin ang kanilang loved ones na nawawala. At magbigay ng ulat patungkol sa kanilang mahal sa buhay na nawawala. Kasama namin ang tatay, nanay ko. Habang kami kumakain, biglang nawala. Kasi ganyan ang rapture. Habang kami nagtatravel ng aking mga kaibigan, bigla na lang sila nawala. Habang kami ay naglalakad, yung mga kasama ko biglang naglaho. So marami ang biglang mawawala. Buksan natin ang ating Bible sa Matthew 24. Matthew 24. Talatang 36 hanggang 44. Tingnan nyo. Itong verse 36 ay tungkol sa rapture na walang nakakalam ng oras at araw ng pagparito ng Panginoon. Ngayon, pagkatapos sasabihin ito ni Jesus, na sa rapture walang nakakalam ng araw at oras na kanyang muling pagbabalik, anong sinunod niya patungkol sa mga karawan ni Noah? Verse 37. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din ang pagparito na anak ng tao. So, inalintulad ang pagparito niya na ito'y tinatawag na rapture sa mga karawan ni Noe. Verse 38. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila nagsikay, nagsiinom. At nag-aasawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. 39. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang pagkagunaw. Hindi nila alam. Nadarating na pa pagkagunaw. Kaya nga, hindi nila alam mga tao na mangyayari na pala ang rapture. At sila'y tinangay na lahat. Ay gayon din naman, tingnan nyo, ang pagparito ng anak ng tao. Ang tinutukoy niya ay rapture. Pag-agaw. Ngayon, pagkatapos sabihin ito ni Jesus, ano ang dinugtong niya? 40 to 41. Tingnan nyo. Kung magkagay siya sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. So maliwanag dito, may mararapture, may maiiwan. May makakasama sa rapture at may iwan sa rapture. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lahat mararapture. May makakasama sa kanya muling pagparito, may maiiwan. Sinagsabi mismo si Jesus. Then, 41, ano pa ang sabi niya? Dalawang babaeng nagsigiling sa isang gilingan. Nagtatrabaho. Ang isa'y kukunin. Ang isa'y iiwan. Sana kabilang tayo doon sa kukunin niya. Sa kanyang muling pagbabalik, hindi yun sa iiwan. Mahirap maiwan.
42. Mangagpuyat nga kayo, magbantay kayo. Bakit? Sabihin sa iyong katabi, Jesus loves you. Magpuyat nga kayo, magbantay kayo. Sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang iyong Panginoon. So, nung binabanggit niya tungkol sa rapture, na kinakailangan magbantay tayo. Maging gising tayo sa kalagayang espiritual para maging ready tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Verse 43. Datapat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, anong gagawin niya? Siya'y magpupuyat. Diba ang sabi sa Bible, ang pagparito ni Jesus ay gaya ng magnanakaw sa gabi? Ang magnanakaw ay dumarating anumang araw at oras. Hindi naman sasabihin na sa magnanakaw, o sige, mamayang gabi, nanakawan kang bahay nyo. Handa nyo mga refrigerator nyo, mga television nyo, nanakawin namin. Hindi. Magugulat na lang. Pumasok ng pagnanakaw pala na. Ninakaw na ang mga kagamitan sa loob ng bahay. Kaya sabi rito, kung alam mo kung kailan darating ang magnanakaw, siya'y magpupuyat, siya'y magbabantay. At hindi niya pabayaang tibagin ang kanyang bahay kasi ganito. Ang pagparito niya sa gaya ng magnanakaw sa gabi sa mga hindi mararapture. Kasi sa mararapture, hindi gaya na magnanakaw sa gabi. Dahil sila'y kukunin ng Panginoon. Praise God. Kasi ready sila. Ngayon, 44. Ano ang sabi rito? Kaya nga, kayo'y magsipaghanda naman. Paulit-ulit sinasabi niyang paghahanda. Sapagkat paririto ang anak ng tao. Tingnan niyo kasunod. Sa oras na hindi ninyo iniisip. Di mo iniisip, darating si Jesus. Darating pala siya. Kaya ang nang mensahe nito, dapat lagi nating itong iniisip. Na darating si Jesus. Kasi kung lagi mo itong iniisip na darating siya, maghahanda ka. Dahil kung hindi mo na iniisip na si Jesus ay darating, hindi ka maghanda. Pero kung iniisip mo na siya'y darating, maghahanda ka. Kaya araw-araw, oras-oras, minu-minuto, iisipin natin, si Jesus ay babalik. Si Jesus ay darating muli. Makinakailangan tayo maging ready. Praise God. So narinig natin na sa rapture, marami ang biglang maglalaho, mawawala dito sa mundo. Ngunit sa second coming, marami naman ang mamamatay. Yung pagkakaiba ng dalawa. Sa second coming, marami ang mamamatay. Revelation 19, verses 15 to 18. So sa second coming, ano ang lalabas sa bibig ni Jesus? Tabak. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas. Sa katotohanan ng ano bang sword of the Spirit? The Word of God. Ang ibig sabihin, magsasalita si Jesus at ang mga tao ay mamamatay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa. Sa pagsasalita lamang niya, masusugatan mga bansa. At kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at niyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan, ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Verse 16.
At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Then verse 17. At nakita ko, nakatayo ang isang anghel sa araw. Na siya'y sumisigaw ng ano? Ano? Malakas na tinig na nagsasabi, tingnan nyo, sa lahat na may ibon na lumilipad sa gitna ng himpapawid, hali kayo, magtipon sa dakilang hapunan ng Diyos. Tingnan nyo. Kanino sinabi? Sa lahat na may ibon. Dahil marami ang mamamatay. Ang mga bangkay nila ay kakainin ng mga ibon. Anong gagamitin ni Jesus? Salita niya. A sword of the Spirit. Verse 18. Upang kayo'y makakain ng ano? Ng laman ng mga hari. At ng laman ng mga pangulong kapitan. Napakaraming tao. At ng laman ng mga taong makapangyarihan. Kasi maraming makipagbaka laban kay Jesus sa kanyang second coming. Pero silang lahat ay mamamatay. Ng laman ng mga kabayo at ng mga nakasakay dito. At ng laman ng lahat ng mga taong laya at maalipin man, maliliit at malalaki. Gaano karaming mga tao ito? Ang mamamatay. Sa second coming niya. Papatayin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Magsasalita lang si Jesus. Milyon ang mamamatay. Praise God. Then, sa second coming, o sa rapture, siya'y paririto para magbigay ng reward, gantimpala. Ano ang sabi sa Revelation 22, verses 12 to 13? Tingnan niyo ang sabi rito. Narito, ako'y madaling pumaparito. Ito'y tungkol sa rapture. Dahil ang rapture, magaganap ng madali, mabilis. Narito, ako'y madaling pumaparito. At ang aking gantimpala ay nasa akin. Sumaliwanag dito sa rapture, kaya siya'y paririto para magbigay ng reward, ng gantimpala. Upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Praise God. Kaya pakinggan niyo ito. Ang ating mga ginagawa ay hindi baliwala sa Diyos. Pinahalagan niya ang ating mga gawa. Kaya may talata sa Bible, sa Hebrews 6, verse 10. Hebrews 6, verse 10. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal, hanggang ngayon, nagsisipaglingkod kayo. Ito yung mga gawa. Alam ito ng Diyos. Yung mga ginagawa natin, dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon, pag-ibig natin sa ating mga kapatid kay Kristo, pag-ibig natin sa mga tao. Kaya tayo nagpapagamit sa Diyos sa iba't ibang paraan. At ang sabi sa Bible sa 1 Corinthians 15 verse 58 ay ito. 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon.
laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Kasi ang gawa ng Panginoon ay may reward. Na ibig sabihin, ginagawa mo ito para sa Panginoon. Hindi mo ito ginagawa para sa sino mang tao. Para i-please mang tao. Kundi ginagawa mo ito para sa Kanya. Kaya kayo nagpapagamit, hindi para sa kanino man, kundi para sa Panginoon. Huwag niyong kakalimutan. Huwag mong sasabihin, Pastor, maliit naman ang ginagawa ko, tagaluto lang ako. Tandaan niyo, hindi baliwala yan sa Diyos. Sa Panginoon nga, isang basong malamig na tubig, sabi sa Bible, hindi mawawala ang ganti sa Kanya. Di ba nakasulat sa Bible yan? Isang basong tubig lang na malamig, painumin mo ang kanyang mananampalataya, sabi hindi mawala sa iyong ganti. So bibigyan ng kanang Diyos ang reward. How much more kung higit sa isang basong tubig ang pinapainom? Sabi na sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo. Tingnan nyo, na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Kaya may rapture para siya magbigay ng reward sa ating mga ginawa sa Panginoon. Praise God. Kasi ganito, may mangyayari na tinatawag na judgment seat of Christ. Sa judgment seat of Christ, sa hukuman ni Kristo, tayo lahat ng mga mananampalataya ay tatayo sa hukuman ni Kristo. Bakit tayo tatayo sa hukuman ni Kristo? Hindi para kundinahin tayo. Not for condemnation, but for reward. Anong sabi sa Bible? Sa 2 Corinthians 5 verse 10. Ito. 2 Corinthians 5 verse 10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Tayo lahat na mananampalataya. Lahat tayo tatayo sa hukuman ni Kristo. Judgment seat of Christ. Upang tumanggap ang bawat isa na mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya maging mabuti. Tingnan nyo, o masama. Mamaya, malalaman nyo kung ano yung masama na binabanggit dito. Praise God. So sa pagtayo natin sa hukuman ni Kristo, hahatulan niya ang ating mga gawa. Padadaanin niya sa apoy. Sa 1 Corinthians chapter 3, verses 13 to 15 ay ito. 1 Corinthians chapter 3, verses 13 to 15. Ang gawa ng bawat isa ay mahayag. Sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamagitan ng apoy, inihayag. So ang apoy maghahayag ng mga gawa natin. At ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yawan. Ang apoy ang susubok sa gawa natin. Kaya pararaanin sa apoy ang mga gawa natin. Ngayon, verse 14. Kung ang gawa ng sino man ay manatili, pag pinadaan sa apoy ang gawa mo, hindi ito masusunog, dahil hindi ito masusunog, manatili ito, na kanyang itinayo sa ibabaw niyon, siya'y tatanggap ng reward. Ngayon, verse 15. Kung ang gawa ng sino man ay masusunog,
ay malulugi siya. Bakit malulugi siya? Wala siyang reward na tatanggapin. Tingnan kasunod, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Sa heaven pa rin. Pero walang reward. Kasi yung gawa niya, masusunog. Sa apoy, ibig sabihin, hindi makakapasa sa testing ng fire. Gayon may tulad sa pamagitan ng apoy. Ngayon para, itong kanina, di ba sabi, tatayo sa hukuman ni Kristo sa ating mga gawang mabuti o masama. Ang gawang masama, ito yung mga gawa na pag pinadaan sa apoy, masusunog. So ano ba ang mga gawa na ginawa natin na pag pinadaan sa apoy, tiyak na masusunog? Number 1. Ito ang mga ginawa mo na hindi mo ginawa sa pag-ibig. Yung ikay napipilitan ka lang gumawa, masusunog yan. Kasi ang hindi masusunog na gawa ay ginawa sa pag-ibig. Ano sinasabi sa Bible sa 1 Corinthians 16, verse 14? 1 Corinthians 16, verse 14. Gawin ninyo, saan? Sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Kasi yung mga ginawa natin sa pag-ibig, ito ang mga gawa na hindi masusunog. At tayo tatanggap ng gantimpala, ng reward mula sa Diyos. Kaya kahit maliit man ang ginagawa mo, siguraduhin mo na ginagawa mo ito sa pag-ibig. Kasi pag sa pag-ibig, hindi ka malulugi. Pag pinadaan sa apoy, sigurado may reward kang tatanggapin mula sa Panginoon. Ang gawa na masusunog ay mga ginawa na hindi ginawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga gawa na makakapasa pag pinadaan sa apoy ay mga gawa na ginawa for the glory of God. Di ba ang sabi sa 1 Corinthians 10:31? Anong sabi sa 1 Corinto 10:31? Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsino man, o ano man ang inyong ginagawa, anong sabi rito? Gawin ninyo ang lahat sa kaluwalhati ng Diyos. So tiyakin mo, kung ikay nagtutugtog ng instrumento, nagtutugtog ka ng instrumento for the glory of Jesus Christ. Yan ang nasa puso mo. Kaya ikay nagpapagamit sa Panginoon for His glory. Kasi kung para sa kaluwalhatian ng Panginoon, tatanggap ka ng reward. Pero kung hindi, masusunog ang gawa mo. Wala kang gantimpala. Ang mga gawa na masusunog ay mga gawa na hindi ginawa sa pangalan ni Jesus. Kaya tiyakin mo ang mga ginagawa mo sa pangalan ni Jesus. Kasi ang mga gawa na ginawa sa pangalan ni Jesus, ang mga gawa na pagpidadaan sa apoy hindi masusunog, tatanggap ka ng reward. Colossians 3, verse 17. Tingnan niyo ang sabi rito. At anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat. Sabihin niyo lahat. Kaninong pangalan? Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang mga gawa natin, pag ginawa natin sa pangalan ni Jesus, yung mga gawa nakatanggap-tanggap sa Diyos. Mga gawa na nakalulugod sa Diyos. Kasi sa ating mga sarili, wala tayong magagawa. Hindi tatanggapin ng Diyos ang mga sarili nating gawa. Kundi yung mga ginawa natin sa pangalan ng Panginoon. Kasi ang nakalulugod at katanggap-tanggap siya sa Diyos ay si Jesus na ating Panginoon. Amen! Kaya gawin natin sa pangalan ni Jesus, sabi, lahat ng ating mga ginagawa na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Ang mga gawa na masusunod pag pinadaan sa apoy ay mga gawa na hindi ginawa ng buong puso. Kaya mahalaga, pag may ginagawa ka, gawin mo ito tao sa puso mo.
gawin mo ito ng kusang loob. Kasi mga gawa na ginagawa ng buong puso ay mga gawa na pag pinadaan sa apoy, mananatili, hindi masusunog. Tatanggap ka ng reward. Colossians chapter 3, verses 23 to 24. Anong sabi rito? Ano man ang iyong ginagawa. Pag sinabi sa Bible, ano man yung ginagawa, ay yung gawin ng ng buong puso. Nagaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. So, ariin mong ginagawa mo para sa Panginoon. Na kahit ikay nagtatrabaho ka para sa Panginoon. At ano mangyayari? Verse 24. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantiman. So pag ginawa mo yan ng buong puso, sa Panginoon, may tatanggapin ka. Na mana, reward. Sapagkat naglilingkod kayo, kanino? Sa Panginoong Hesukristo. Praise God. So narinig ninyo, nasa rapture, siya'y paririto para magbigay ng gantimpala ng reward sa kanyang mga mananampalataya. Subalit sa second coming, siya'y paririto para magiganti. Napansin niyo kanina? Nang sabi, siya'y paririto para maghatol, magiganti. Saan natin ito makikita? 2 Thessalonians chapter 1, verses 7 to 9. Ang binabanggit dito sa 2 Thessalonians chapter 1, verses 7 to 9 ay tungkol sa second coming. At kayo mga pinigati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus, second coming, by revelation. Mula sa langit na kasama ang manghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas sa apoy. Pasin niyo sa kanyang second coming, ang mga mata niya ay ningas sa apoy. Kasi paparito siya para makipagbaka at maghihiganti. Ngayon, kanina siya maghihiganti? Verse 8. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. Darating ang araw ay hindi mga tao na kumikilala sa tunay at buhay na Diyos. Kaya binibigyan ko tunay at buhay na Diyos kasi ang mga tao ngayon maraming Diyos. Ang ibang Diyos pera, ang ibang Diyos ang mga artista, ang Diyos mga tao. Kaya ang tanong, sino ang iyong Diyos? Ang tunay at buhay ba ng Diyos o mga Diyos-Diyosan? O idol sa puso natin. Tingnan nyo. Magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. Pag sinabi rito, hindi nagsisikilala sa Diyos, pag kinikilala mo may Diyos, maglilingkod ka sa Kanya. Magpupuri at sasambahin mo ang Panginoon. Yan ang ibig sabihin nito, na magiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos, hindi naglilingkod sa tunay at buhay na Diyos. Di ba sabi sa Bible, ang hindi paglilingkod sa tunay at buhay na Diyos ay kasamaan. Sabi ang masama ay hindi naglilingkod sa tunay at buhay na Diyos. Sa Malakyas yan nakalagay. At ang tunay at buhay na Diyos ay invisible, di nakikita ng ating mga mata. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Ang Espiritu ay walang laman at mga buto. Kaya lang siya nakita dahil siya nagkatawang tao, naging gaya natin. Ang Diyos. Nang siya ay magtaglay ng physical body. So na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. Kasi marami mga tao ngayon, pagkatungkol na sa Diyos, wala silang panahon.
Maraming panahon sa maraming bagay, pero sa paglilingkod sa Diyos, no time. Kaya may araw rin sila sa mga tao na ayaw maglingkod sa Diyos. Na magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. At sa kanila, dahil hindi nagsisitalimang sumusunod sa salita ng Diyos. So, very specific kung kanino siya magiganti. Sa mga hindi sinusunod ang Bible. Napakinggan nila, sa kanang tenga, pinalabas sa kaliwa. Tagapakinig lamang sila ng salita ng Diyos. Hindi naman nila sinusunod. So maghihiganti ang Panginoon sa kanila. May araw rin sila. At darating ito sa ayaw man sa gusto ng tao, mangyayari ito. Dahil sinabi ng Diyos. At ito ang mangyayari sa kanila. Verse 9. Basahin niyo na malakas. Handa, simulan. Tingnan niyo kaparusahan na walang hanggang kapahamakan. Kaparusahan na walang hanggang kapahamakan. Eternal destruction. Walang hanggang kapahamakan ang hatol ng Diyos sa hindi kumikilala sa Kanya, sa hindi naglilingkod sa Kanya, at sumusunod sa Kanyang salita. Di ba sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Kung ako yung iniibig, tutuparin nyo, susundin nyo ang aking mga utos. Praise God. Ano ba ang pangunahing utos? Pag-ibig sa Diyos ng una sa lahat. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at ng buong lakas. This is the first commandment. Praise God. Kaya yung pagdalo nyo sa gawain ng Panginoon, ipagpapakita nyo yan ng mahal mong Panginoon. Mahal mong Diyos. Kaya narito ka. Bakit? Nakasulat sa Bible, huwag nating pahabayaan ang pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba. Amen! Kaya dumadalo ka sa gawain ng Panginoon. Kasi hindi baliwala yan sa Diyos. Alam ng Panginoon lahat ng ginagawa natin. So sa second coming, siya'y paririto para magiganti. Kaya nga, mga kapatid kay Kristo, hindi dapat tayo magiganti. Kasi ang paghiganti hindi para sa atin, kundi para sa Panginoon. Kaya mga tao na niluko kayo, dinaya kayo, nilamangan kayo, gumawa ng masama sa inyo, pagkatiwala nyo sila sa Diyos. Dahil ang Diyos ang maghiganti para sa inyo. Ano sabi sa Bible? Sa Romans 12, verse 19. Roma 12:19. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig. Kundi bigyan ninyo ng daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Maliwanag. Napansin nyo? Bigyan nyo yung daan ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat, ako ang pagiganti. So ang galit ng Diyos ay pagiganti ng Diyos. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya may araw rin. Lahat ay may katapusan. Dahil may araw ng Diyos ang gaganti. Ano tinuturo sa atin ng Panginoon? Love your enemies. Bless them that curse you. Yung sumusumpa sa'yo, pagpalain mo. Kasi ang Diyos ang gaganti sa kanila pagdating ng araw. Mga tao lumalait sa iyo, minamalit ka, pagkatiwala mo sila sa Diyos. At sabihin mo, Lord, pinapatawad ko sila sa aking puso. Pagpalain mo sila. Kasi pag ganoon, pinagkakatiwala mo sila sa Diyos. Ang Diyos nang bahala sa kanila.
Alam yan ng Diyos. Sa Revelation chapter 6, verses 9 to 11, tingnan nyo. Kasi ito ang sigaw ng mga banal, ng mga mananampalataya na ipagiganti sila ng Panginoon. At mangyayari ngayon sa second coming. Tingnan nyo, sabi rito. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana o ng altar ang mga kaluluwa na mapinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila. Verse 10. At sila'y sumisigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo? Hindi mo ba haatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa? Ito ay paghingi ng paghiganti na mga pinatay dahil sa ating Panginoon. Ano ang sagot? Verse 11. At binigyan ng bawat isa sa kanilang isang maputing balabal at sa kanilang sinabi, magpahinga pa ng konting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin ang naggaya nila. Kasi para maintindihan nyo, pag nag-rapture, sa Great Tribulation period, introduce nga ang Mark of the Beast 666. At kung hindi ka tatanggap nito, papatayin ka. Ngayon, kung papatayin ka dahil believer ka, naiiwan, di ka tatanggap, sa heaven ang tungo mo. Na pagdating ng araw, maghihiganti ang Diyos para sa iyo. Pero sa tatanggap ng Mark of the Beast 666, wala ka ng pag-asa. Dahil diretso na mismo sa impyerno. Yan ang nakalagay sa Bible. Kasi sa Great Tribulation period, napakahirap ng buhay. Mayroong wrath of Satan. Sa Great Tribulation period ito, na pag-uusigi ng Antichrist ang Jew. Kasi makipag-break sila sa Antichrist. Kala nila itong Mesias nila. Yung pala Antikristo. Kaya pag-uusigin sila. Then, yan nga, introduce ng Mark of the Beast 666. Na pag ikaw ay nagtitinda at wala kang tatak ng hayop, say, hindi ka pwede magbenta. Kaya ang pinakamalaga noon, Mark of the Beast. At kung bibili ka naman, wala kang tatak ng Mark of the Beast 666, ilalagay sa noo o sa kanang kamay, hindi ka pwedeng bumili. Hindi ka lang makakain sa araw Nahirapan ka na. Marami kang titiisin, mamatay pag naiwan ka talaga. At mayroon pang 7 trumpets of judgment. 7 trompeta ng katulan ng Diyos. Napakatindi nito. At mayroon pang 7 vials of God's wrath. 7 mangkok ng buong kagalitan ng Diyos ibubuhos dito sa lupa. Kaya may rapture para lahat ng ito ay matakasan natin. Kaya may message sa Bible, flee from the wrath to come. Magsitakas kayo sa galit na darating. Kaya may rapture. Para makatakasan natin ang galit na darating. Galit ng Diyos na darating dito sa mundo. Kaya may talata sa Bible, tayo hindi para sa galit, kundi para tayo sa kaliligtas. Amen. Yun ang para sa atin. Kaya nga, bago mangyari yun, rapture na muna. Amen? O sige, para ipakita ko sa inyo, talata sa Bible.
First, pakilagay, Thessalonians 5, verse 9. Sapagat tayo hindi itinalaga ng Diyos. Saan? Sa galit. Kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Di ba napansin nyo? Bago gunawin ng Diyos ang sanlibutan. Ang sabi roon, ng pagparito ni Jesus ay gaya ng mga araw ni Noah. So bago gunawin niya ang mundo, pinasakay niya muna si Noah at ang kanyang sambayan, type ng rapture. Then, dumating ang pagkagunaw. Ang sabing pa sa Bible, ang pagparito ng panggaya ng mga arawan ni Lot. Bago gunawin ng Diyos, ang Sodom at Gomorrah inilabas muna. Di ba? Si Lot at ang kanyang kasambahay. Ang kanyang mga anak. Kasama sana ang kanyang asawa, kaya lang lumingon, tumalikod. Sa ambilin, huwag kang lilingon. Lumingon, naging haliging asin, napahamak siya. So bago yun, mangyari na dumating ang galit, ang mga katulad ng Diyos dito sa mundo, magaganap muna ang rapture. Amen. Para yan ay matakasan natin. So, sige, para makita nyo, panguli na lang, para makita ko yung sasabihin, ang sinasabi ko sa inyo. Mateo 3. 7. Mateo 3:7. Ano sabi rito? Datapwat ang makita niyang marami sa mga Pariseo sa Saduceo na nagsiparoon sa kanyang pagbabautismo ni John the Baptist. Kasi siya ang forerunner ni Jesus Christ. Pinakilala niya si Jesus, the Lamb of God, which takes away the sin of the world. Sabi, kayo'y lahi na maulupong. Sino ang sa inyo na pag-unawa upang magsitakas sa galit na darating? Kaya may galit na darating. During the Great Tribulation period, ang galit ng Diyos ay darating dito sa lupa. Pero bago mangyari iyon, rapture muna. Amen? Pag-agaw muna, makasama tayo sa muling pagbabalik ni Jesus na ating Panginoon na tinatawag ng rapture. Kaya ito ang pinakamitiin natin. At tayo ay makasama sa kanyang pagbabalik. Kaya tinawag ito sa Bible na blessed hope. Ito ang ating mapalad na pag-asa. Ang pagparito ni Jesus, dating Panginoon, para kunin niya tayo upang sumakan niya magpakailanman. Pag nasa heaven ka na, wala ka na dito sa lupa. O matatakasan mo ng galit ng Diyos, ang mga katulad ng Diyos dito sa mundo. Sa pamagitan lamang ng rapture, matatakasan natin. So, tayo po ay dapat laging handa. Araw-araw, oras-oras, minuto. Iisipin lagi natin, si Jesus ay darating. Para anumang oras, anumang araw na dumating si Jesus, handa tayo. Para kunin niya tayo upang sumakan niya. Magpakailanman. Amen? Ang panunod ng live streaming ay hindi ito nagkataon, kundi ito ay divine appointment ng Panginoong Jesus sa inyo. Mahal niya kayo. At nais niya na kayo makapiling niya, makasama niya sa heaven. Ang kailangan mo na lang, sumampalataya at tanggapin mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Isa lang tagapagligtas at isa lang makapagliligtas sa atin. Walang iba kundi si Jesus na Panginoon.
Hindi ka maliligtas ng anumang sekta o reliyon. Ang tagapagligtas ay persona. His name is Jesus. Ang ibig sabihin ng Jesus means Savior, ang tagapagligtas. Kaya kung nais ninyo na tanggapin si Jesus sa puso nyo sa araw na ito, sumunod kayo sa panalangin aking babanggitin. Ipahayag ko ng buong puso, sabihin nyo, O Diyos, O Diyos, mahabag ka sa akin mahabag ka sa akin na isang makasalanan. na isang makasalanan. Patawarin mo po ako, Patawarin mo, hugasan mo po ako hugasan mo na makapangyarihang dugo ni Jesus. ang pangyarihang dugo ni Jesus. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako'y sumasampalataya ako'y sumasampalataya na ika'y namatay na ikaw ay namatay nang dahil sa aking mga kasalanan. dahil sa aking mga kasalanan. Ika'y inilibing Ika'y nilibing at sa ikatlong araw at sa ikatlong araw, nabuhay na maguli sa mga patay. buhay na maguli sa mga Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking puso. pumasok ka sa aking Maghari ka sa aking buhay. hari ka sa aking buhay. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming pong salamat sa iyo. Kung salamat Sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Lord, dinadalangin ko sila na ngayon pa lamang tumanggap sa iyo. Saan man sila naroon, magpakahayag ka sa kanila. Magpatotoo ka ng sagana sa kanila. Hipuin mo po sila. At magkaroon sila ng pagkagutong pagkauhaw sa iyo upang unahin ka nila sa bawat bahagi ng kanilang buhay. Lord Jesus, kung sila ay may problema at sila na may dinaramdam, pagalingin mo. In Jesus' mighty name. Pinagkakatiwala ko sila sa iyong biyaya at sa Espiritu Santo na makapanatili sila at makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo habang sila'y nabubuhay. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.